Estopadong pata ng baboy naman ngayon ang aking lulutuin. Pero sariling version dahil kung ano lamang ang magagamit ko o pwedeng ipansahog na makukuha dito sa kubo sa taas ng bundok, yun lamang ang aking gagamitin. Dahil medyo malaki rin yung pata ng baboy, naisip ko na gumawa na rin ng binagoongang gulay. Fresh from the farm at tinaluan ko ng kapiraso ng karne nito. May binenta mama ko na baboy at kinuha niya ang ilan sa mga pata nito. At ang sabi niya naman sa akin ngayon, magluto naman daw ako ng estopadong pata ng baboy. Mukhang masarap nga ang cravings pero ang sabi ko sa kanila, wag umasa na ganun kasarap ang resulta. Dahil kung ano lamang ang gamit na pwede kong ihalo dito sa kubo sa taas ng bundok, yun lamang ang aking gagamitin. Pagkaakyat ko dito sa taas ng bundok, inihaw ko na muna itong pata ng baboy para masunog-sunog man lamang yung maliliit na balahibo at nang sa ganun ay mabawasan na rin ang amoy nito. Pagkatapos ko naman itong isalab, nilinis ko na muna na maayos. Tinanggal ko lamang dito yung mga medyo maitim-itim dahil sa kahoy ko ito sinalab. Saka ako naman to tinadtad ng mapurol na putol na gulo. Kaya ganyan na naging itsura, yung ibang part naging mukhang langgunisa. Pagkatapos ko itong tadtarin, pinirito ko muna saglit para mabawasan ang lansa at nang sa ganun ay medyo gumanda naman ang itsura. Hindi gaanong tosta, yung tamang-tama lamang para magustuhan ka niya. Yun ay kung may pag-asa ka pa, aray ko. Pinirito ko muna lahat yan maliban sa tinira kong laman. Nagagamitin ko naman na ipangsasahog ko sa gagawin kong binagoongang gulay. Pagkatapos ko magprito, itinabi ko muna iyan, pati na rin yung pinagprituhan ko dahil doon din ako magluluto nitong estopado at naghanda na lang muna ako ng mga ricado. Pagkatapos naman yan, ginisa ko na rin kaagad itong sibuyas at bawang. Hindi ko na rin gaanong niliitan ng hiwa para may dating ka sa akin bago kita kainin. Aray ko, pasmado. Nilagay ko na rin kaagad itong karne, saka ako naman tinubigan ng medyo marami at hinintay ko na lamang ito hanggang sa tuluyan ng lumambot ang puso mo na hindi naman ako ang gusto. Aray ko. Ihinanda ko na rin kaagad yung mga saging na aking gagamitin dito sa estopado at habang hinihintay ko naman na lumambot yung karne, nanguha na rin ako dito ng mga gulay na gagamitin ko naman sa aking binagoongan. Ang inuna kong kinuha ng mga gulay dito yung medyo may kalayuan dito sa kubo. Okra, siling green at talong, yan ang inuna kong pinagkukuha dito. Tagkakaunting mga gulay din lamang ang pinagkukuha ko dito dahil kung ano makita ko mga gulay dito sa taas ng bundok, lahat yun ay gagamitin ko. Kaya marami-rami din ang mga tanim namin. Kaya bahala na rin sa resulta kung ano magiging lasa. Nagtingin din ako dito na makukuha ko na bunga ng kalabasa at ang una ko nakita dito ay bubot pa parang ano niya. At ang sunod ko naman nakita dito ay masyadong malaki. Kaya naghanap pa ako dito ng katamtaman lamang. Nanguha rin ako dito ng patola at ampalaya. Sabi nga ni mama, kontrahan na daw ang lasa. Kaya nga lutong bahala na, lasang siya pa rin talaga. Aray ko, miss you baby ko. Aray ko. Itong ampalaya na rin ang huling gulay na kinuha ko dito. At pagkabalik ko naman sa kubo, tamang-tama rin para sa aking niluluto dahil medyo paiga na at malambot na rin talaga ang karne. Tinimplahan ko na rin kagad ito ng mga pampalasa at ang una ko nang inilagay dito itong babae. Sa madaling salita, toyo. Wala rin akong ibang nakitang mga suka dito kaya ang ginamit ko na lamang dito ay itong sukang sausawan. Tamang-tama rin talaga dahil may nakita akong isang pineapple chunk dito sa kubo. Estopadong-estopado talaga ang dating nito. Sana may dating din ako sa'yo kahit mas masarap ako dito sa estopadong niluluto ko. Wala pang kain ng umagahan kaya pagkaluto ng saging, kumain na rin kaagad ang gutom na matching. Sa itsura pa lamang mukha ng masarap kahit kinulang sa sangkap. Medyo matabang lamang sa part na hindi niya na ako tanggap, aray ko. Sa lasa naman ito, masasabi ko ay tamang-tama lamang para sa akin dahil sakto lamang ang alat, tamis at asim nito para sa estopado at malambot din ang pagkakadalay sa laman nito at tamang-tama din pati texture ng sabaw nito. Pagkatapos ko naman kumain, sinimulan ko na rin kaagad na linisin itong mga gulay na aking lulutuin. Kaysa naman ako po lamang inisa-isa ko nang nilinis itong mga gulay na aking kinuha. Medyo naparami yung iba kaya hindi ko na isinama yung ibang gulay. Sa mga ganitong luto, kamatis naman ang isa sa nagpapasarap dito. Mabuti na lamang talaga at pagkakit nila mama dito ay may dala silang kamatis dahil wala kaming tanim dito sa taas ng bundok. Inilaga ko muna yung karne, saka ako naman hiniwa ng mga medyo maliliit. Saka ako naman ginisa hanggang sa medyo matosta. Saka ako naman nilagay itong kamatis at ang ginamit ko naman na pampalasa dito ay patis. Sa gulay naman ang una kong inilagay dito itong bunga ng kalabasa dahil ito yung medyo matagal maluto dito. Nung medyo naluto na yung kalabasa, sabay-sabay ko nang inilagay itong mga gulay. Pinahuli ko lamang itong ampalaya. Hindi ko na gaanong niluto yung ampalaya o medyo hapkok lamang para hindi gaanong mapait. Pero ganun pa rin ang resulta, mapait pa rin sa part na ayaw niya na talaga kasi nga may iba na, aray ko. Tinikman ko na muna ito, saka ako naman hinango at ang resulta naman ng lasa nito ay medyo napaalat lamang ng konti dahil medyo naiga ang sabaw nito. At hanggang dito rin lamang for today's videos. Thanks for watching.